Hindi man lang pinansin ni Xiao Xuan at buong puso na sinabi, lahat iyan ay sa iyo. Kailangan mong ingatan ng mabuti, nakuha mo. Pagkatapos ay excited siyang kumonekta sa system upang makuha ang kanyang reward. Tingnan natin kung anong mga kayamanan ang nakuha ko. Ipinakita ng screen ang impormasyon, checking the items gifted by host to disciple, 68,720 low-grade spirit stones, 4,600 mid-grade spirit stones, 3/6 second-grade core condensing elixirs, 1/6 third-grade flying phoenix elixirs, 10,000 year heartless grass, 100 cubic meter Chenkun ring, 250 cubic meter Chenkun bags. Total rewards are, pagkatapos ng ilang segundo, inihayag ng screen ang loyalty reward, 1/4 grade spirit nourishing elixir, 115,000 cubic meter Chenkun ring, 1,500 year heartless grass, 2,000 top grade spirit stones. Ngumiti si Xiao Xuan ng malawak sa kahangahangang loot na kanyang nakuha. Mentally na kinakalkula ang mga numero, 2,000 top-tier spirit stones. Naisip niya, ang mga spirit stones ay may low, mid, high, at top tiers, at ang exchange rate ay 100-1. Hindi ba't nangangahulugan iyon na mayroon akong 20 bilyon na low-grade spirit stones? Ipininta ni Xiao Xuan ang kanyang sarili na nakahiga sa isang bundok ng low-grade spirit stones at hindi napigilan ang magsaya sa loob, kaya pala ang pagyaman ng magdamag ay ganito kadali. Biglang nagsalita si Shihinuo na nag-aalangan, Shifu, mayroon na po akong mas magandang Chenkun ring ngayon. Pagkatapos, namumula ang mukha sa masayang excitement, nagtanong siya ng kanyang pahintulot. Maaari po ba akong magbigay ng 2 Chenkun pouches na ito at ang ibinigay po ni Elder Wang sa akin dati sa aming mga senior martial brothers at sisters? Narinig ang kabaitan ni Shihinuo, namula si Li Qingquan at nanatiling tahimik, habang kinakamot ni Buuri ang kanyang ulo. Kanakaway ang kanyang mga kamay sa pagkalito, hindi, junior martial sister, sobra mo kaming pinapahiya. Malinaw na gusto nilang tanggapin ngunit nagpakita ng paggalang dahil sa ugali, dahil mahirap sila at hindi pa rin nakakabili ng mga pangunahing pangangailangan. Ginulo ni Xiao Xuan ang buhok ng kanyang mabait na disciple, sinasabing, kung ibinigay na sa iyo na iyan para gawin ang gusto mo. Yay, Shifu! Masayang ngumiti si Shihinuo, lumiwanag ang kanyang mga mata. Ibinato niya ang 2 Chenkun pouches sa kanyang 2 bagong kaibigan, nakangiti, narito, kunin niyo. Kinuha nila ang loot, halos umiiyak sa tuwa. Nag-iisip, sina Elder Xiao at Junior Martial Sister ay seryosong pinakamahusay. Pinanood nila ang likuran ng Master at Disciple duo habang umalis sila. May halo ng inggit at pagsisisi na bumubukal sa loob, guy. Nakakainis na magkaroon ng ganoong kahangahangang Shifu. Kung sana sumali lang kami sa 7th peak mula sa simula. Nagbago ang scene patungo sa loob ng Luoyun City. Magkatabi na naglakad ang Master at Disciple, si Xiao Xuan, sa mga pintuan ng Alchemy Room. Pagpasok nila, nakita nila ang mga hanay ng mga alchemy furnaces na may mga tao na abala sa pagpipino, umiikot ang usok sa paligid nila. Itiniloy ni Shihinuo ang kanyang ulo, nagtatanong ng may kuryosidad, Shifu, anong ginagawa natin dito? Sinulyapan ni Xiao Xuan ang kanyang disciple, nagpapaliwanag ng may ngiti. Naalala mo ba ang 1,000-year heartless grass na nahanap natin sa labas ng lungsod? Perpekto para gawin ka ng foundation establishment peel. Pipinuhin natin agad ito para manatiling sariwa. Pagkatapos ay hahanapin natin ang Luoyun sect sa malapit. Isang magandang babae na nagngangalang Sumuhan ang nakarinig sa kanila. Bamulong siya ng nagulat, foundation establishment peel. Ibinagsak ng babae ang isang hibla ng buhok sa likod ng kanyang tainga. Pinagmasdan si Xiao Xuan. Upang makapino ng isang foundation establishment peel, kailangan mong maging kahit core formation stage. Naisip niya, ang binata na ito ay mukhang napakabata. Core formation cultivator na ba siya? Nakita si Xiao Xuan na nagtaas ng 2 daliri, nagpapadaloy ng chi upang magsindi ng apoy sa ilalim ng isang alchemy furnace. Naramdaman ni Sumuhan ang isang kislap ng paghanga. Hula ko, hindi mo talaga pwedeng husgahan ang libro sa pamamagitan ng kanyang pabalat, naisip niya. Tamang-tama habang iniisip ito ni Sumuhan, isang nakabibinging bang ang sumabog. Naduraj ang furnace, nagulat siya, sumabog ang apoy, umusok, at ang master at disciple ay parehong lumipad pabalik.
Sumigaw si Shihinuo sa takot, wo. Si Shihinuo, punong-puno ng uling ang mukha, ay nakahandusay sa lupa, nakakabit ang mga daliri. Nagtataka na nakatingin kay Xiaoshuan, Shifu, marunong po ba talaga kayong gumawa ng mga pills? Namula ang mukha ni Xiaoshuan. Mahiyain niyang tinago ang kanyang bibig sa likod ng kanyang pamaypay, sinusubukang ayusin ang sitwasyon. Aba, ang Shifu mo ay hindi palang nasusubukang gumawa ng foundation establishment pill dati, nauutol siya. Tiningnan ang kanyang kaawa-awang kalagayan, walang sino man ang makakahula na siya ang maalamat na core formation genius na hindi pa nakakaranas ng kabiguan. Ang komikong hitsura ni Xiaoshuan, gayunpaman, ay nagpatawa kay Sumuhan ng hindi mapigilan. Pagkatapos ay lumapit siya sa kanila, nag-aalok, "Young Master, kung nagpipino po kayo ng foundation establishment pill, maaari po akong tumulong." Naglakihan ang mga mata ni Shihinuo sa malapanaginip na kagandahan na papalapit, "Bam-ulong, wow! Ate, ang ganda mo." Sinulyapan ni Xiaoshuan ang estranghero, pagkatapos ay umungol lang, Kalmadong nagpatuloy si Sumuhan, ngunit ang pagpipino ng foundation establishment pill ay nangangailangan ng malaking pagdaloy ng spiritual energy. Ang hakbang na iyon ay kailangan mo pa ring gawin ng mag-isa, young master. Mukhang kilala ng ibang tao sa alchemy room ang mga skills ng babaeng ito. Nakita ang kanyang pag-aalok ng tulong, nag-usap-usap sila ng masaya, nag-aalok ba ulit si Misu ng libreng gabay ngayon? Seryoso, kasing ganda niya rin ang kanyang kabaitan. Naisip ni Xiaoshuan nang may bahagyang paghanga, ang babaeng ito sa harap ko ay napakabata ngunit tier 2 alchemist na. Matapos suriin ang kanyang mga skills, ibinuko ni Xiaoshuan ang kanyang bibig upang humingi ng tulong, "Pakiusap, miss, magpapasalamat po ako. Babayaran ko po kayo ng doble sa karaniwang bayad." Ipinadala ni Sumuhan ang kanyang spiritual chi, nagpakawala ng isang kulay esmeralda na apoy sa kanyang kamay, bumabalot sa heartless grass, dahan-daang itinaas ito sa hangin sa ibabaw ng isang alchemy furnace. Tamang-tama, isang malaking berdeng apoy ang sumabog mula sa furnace, bumabalot sa spiritual herb at sa iba pang mga sangkap. Sanay na inilagay ni Sumuhan ang lahat ng kinakailangang sangkap sa furnace, pagkatapos ay isinara ang takip. Sa ilalim ng dalubhasang mga kamay ni Sumuhan, pagkaraan ng ilang sandali, nagkumpol-kumpol sila sa mga foundation establishment pills, lumalabas at lumilipad sa paligid ng silid sa isang nakakasilaw na pagpapakita ng skill. Gracefully na ginamit ni Sumuhan ang isang porcelain bottle upang kolektahin ang lahat, inihayag, "Pills tapos na." Nakita siyang papalapit, iniaalok sa kanya ang bote ng mga pills, agad na sinabi ni Xiaoshuan, "Maraming salamat po, miss. Narito po ang inyong bayad." Ngunit ngumiti lang si Sumuhan, tumanggi, "Hindi na po kailangan. Masaya lang po akong makatulong." Biglang nagsimulang magmadali palabas ang mga tao sa alchemy room, nag-uusap-usap ng masaya, nagsisimula na ang auction. Bilasan, sa second floor. Narinig ko na mayroong Earth Grade Treasure Sword sa pagkakataong ito. Nagtataka ako kung may sapat akong ipon para makapag-bid. Nakuha din nito ang atensyon ni Sumuhan. Lumingon siya kay Xiaoshuan at Shihinuo, sinasabing, "Aalis na po ako. At huwag po kayong mag-alala tungkol sa bayad." Pinanood niya ang mga tao na nagmamadali, nag-iisip, auction, at isang Earth Grade Treasure Sword. Hindi ba't kailangan lang ni Shihinuo ng maayos na sandata? Bukod pa rito, palaging puno ng mga goodies ang mga auctions, di ba? Bilhin ang lahat at ibigay sa aking disciple. Hindi ba't kahanga-hanga iyon? Nalaman ang lahat, hinampas ni Xiaoshuan ang kanyang pamaypay sa kanyang palad, inihayag, "Sige, fair na, mabuti kong disciple. Tingnan natin ang auction na ito." Si Shihinuo, na nakakakita ng ganoong kaguluhan sa unang pagkakataon, ay masayang sumagot, "Okay." Nagbago ang scene. Nasa second floor na tayo ng Heavenly Secrets Pavilion. Ang auction area na ito ay binuo na parang isang malaking oval, parang isang multi-story stadium. Sa gitna, sa ibaba, may isang hugis parihaba na stage at ang auctioneer ay nakatayo doon, hawak ang mga bagay at nagpapakita. "Tingnan niyo," sabi niya, "ito ang Heavenly Silk Whip, ginawa mula sa 1,000-year ironwood. Maglagay ng spiritual chi o maglagay ng spirit stones at bam. Tataas ang damage." Pinag-uusapan natin ang potensyal na umabot sa mga tao na low-rank mysterious grade.
Panimulang bid, 30,000 low-grade spirit stones. Hindi pa tapos magsalita ang lalaki, biglang tumalon si Shihinuo na parang rocket. Masaya ang ngiti ng babae, kinokaway ang paddle number 6 na parang baliw at sumigaw, 40,000. Matapos sumigaw ang iba at umurong, may isang random na lalaki na naiinis at nagmura, lintik. Ang mga master-disciple freaks na naman. Isa pang lalaki ang bumagsak na parang talo na talo at bamulong, seryoso, simula nang magsimula ito, hindi sila humihinto sa pagbibid na parang kinuha na nila ang mahigit 100 kayamanan. Ang ilang young master type ay nagrereklamo rin, mukhang malungkot, palagi silang nagbibid ng napakataas na presyo. Walang sino man ang makakalaban, grabe, sobrang yaman at badoy. Si Sumo Han na nakatayo malapit ay bamantong hininga rin ng dramatiko, nagbibigay sa mga master-disciple folks ng isang lubos na malungkot na tingin na parang nawawala siya at walang alam kung ano ang gagawin. Sa ibaba, itinuro ng auctioneer ang isang bagay na mukhang dalawang higanteng pulang bulaklak na nakaupo sa plataporma at patuloy na nagsasalita. Susunod na aagawin, mga kaibigan, ang heart-melting fire lotus. Top-tier Earth grade. Inihayag niya, ang quality check sa bagay na ito ay off the charts. Kaya sisimulan natin ang bidding sa isang cool na 1,000,000 low-grade spirit stones. Naging mahigpit ang mukha ni Sumo Han na parang handa na siyang lumaban. Hawak niya ang paddle number 3 gamit ang dalawang kamay, bumubulong sa kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, kailangan kong makuha ang heart-melting fire lotus. Ngunit bago pa niya may bangon ang kanyang paddle, kinokaway na ni Shihinuo ang kanyang paddle at sumigaw, 2,000,000. Na nagpakalog sa mga binti ni Sumo Han at nahulog niya ang kanyang paddle na parang bato. Nagsimula ng umagos ang luha sa kanyang mukha. Sabi ng auctioneer, 2,000,000, isang beses. 2,000,000, 2 beses. Ang lahat ay nagtaas ng kamay na parang, hindi. Hindi kami makakalaban. Mayaman ang nagmamay-ari nito. Walang ibang nagbibid ng mas mataas. Kaya hinampas ng auctioneer ang kanyang martilyo at sumigaw, nabenta. 2,000,000. Hinaplos ni Xiaoshuan ang kanyang baba gamit ang isang kamay, ang kabilang kamay ay hinahaplos ang kanyang money pouch, mukhang mayabang at nasisiyahan. Bamantong hininga siya ng dramatiko, guy. Ang pakikibaka ng pagiging mahirap ngunit mayaman pa rin, alam mo. Umikot lang ang mga mata ni Shihinuo sa kanyang shifyo, lubos na tapos na sa kanyang mga kalokohan. Dinala ng host ang fire lotus at inilagay ito sa mesa sa harap ni Shihinuo. Nakangiti, iginagalang na panauhin, binabati po sa pagkuha ng heart-melting fire lotus. Malapitang tiningnan ni Shihinuo ang bulaklak at bamulong, wow! Ang ganda! Sinulyapan ni Sumo Han si Xiaoshuan, mukhang malungkot, nagtataka sa sarili. Talaga bang balak bilhin ng master-disciple duo na iyan ang bawat kayamanan dito? Kinagat niya ang kanyang labi, nag-iisip, baka kung kakausapin ko sila, hilingin ko na ibigay sa akin ang fire lotus, pag-iisipan kaya nila. Walang ibang pagpipilian, lumapit si Sumo Han sa kanila at tumawag, Gongzi. Nakilala ni Shihinuo ang magandang babae kanina at biglang lumabas, Oy, hindi ba ikaw yung peel refiner elder sister kanina, Sumo Han? Ibinasura ang lahat ng kanyang pagmamataas, mabilis siyang lumuhod, yumukod ang ulo sa sahig at nagmakaawa, Gongzi, ako po si Sumo Han. Ang aking ama ay nagkaroon ng chi deviation habang nagkukultivate at desperately na kailangan ng fire lotus para iligtas ang kanyang buhay. Pakiusap, ibenta niyo po sa akin ang fire lotus na ito. Matapos ipaliwanag ang kanyang desperadong sitwasyon, mas lalo pa siyang nagpakumbaba. Handa po akong maging inyong servant, magtrabaho na parang baka o kabayo para bayaran ang inyong napakalaking kabaitan. Narinig ang kalagayan ni Sumo Han at nakita ang kanyang taos-pusong pagmamahal sa magulang, lamambot ang puso ni Shihinuo. Nag-atubili siya at lumingon kay Xiaoshuan, Shifu, tingnan mo ito. Ngumiti si Xiaoshuan at sinabi, aking mabuting disciple, ireregalo ko na lang sa iyo ang fire lotus na ito. Gawin mo kung ano ang nais ng puso mo rito. Pagkatapos magsalita ni Xiaoshuan, isang system notification ang lumabas sa kanyang isip. System detected host gifting a first-grade heart-melting fire lotus to disciple, triggering a 5 times reward multiplier. Obtained a 5th-grade heart-melting fire lotus. Nakuha ang green light mula sa kanyang shifyu,
Masayang sinabi ni Shihinuo. Kung ganoon, si Shihinuo, ngunit halos hindi pa niya nasasabi ang mga salita ng isang boses ang pumutol, teka. At biglang, isang matalim na bagzo ng enerhiya mula sa isang letigo ang lumipad diretso sa kanya. Mabuti na lang at nakita niya ito sa tamang oras. Mabilis na parang, kidlat, umikot siya, hinugot ang kanyang Keian sword at nagpakawala ng isang blast of sword shi, tinamaan ang letigo. Nagliyab ang mga mata ni Shihinuo sa galit habang siya ay nagtatanong, sino ba yan? Nakita ang papalapit na away, nagsimulang magingay ang mga tao sa auction, wow, away. Isang alipors ang umungol kay Shihinuo at sumigaw, hoy, ikaw na karaniwan. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang young master na nakaupo kasama ang isang blonde babe sa tabi niya at sinabi, mayabang. Nag-aalok ang aming young master ng 3 milyon para sa iyong Fire Lotus. Isang customer sa likuran ang natigilan at sumigaw, 3 milyon. Higit pa iyan sa halaga ng mortal rank spirit medicine. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.